Hello, good evening, good afternoon, good morning sa inyong lahat dyan. Kung anong oras man ninyo ito mapanood, hello sa inyo, kamusta kayo? At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome to our channel, Big Usman Channel. Welcome po kayo. Please like, share, and subscribe po. Please like po tayo. Maraming salamat po sa inyong like at iyan ay malaking bagay na po sa ating bilang content creator po. Thank you po. Ito, mayroon tayong pag-uusapan sa oras na ito. Ito ay tungkol na naman sa isang OFW na muntik ng makulong dito sa Hong Kong. Ito ay nakita natin sa post ni Ayon Rock dito sa Hong Kong. Kaya, yun ang ating pag-uusapan sa oras na ito. At nilitis kanina doon sa korte po ng ulitin natin. World. Meron pong isa pong OFW na inaresto noong Biyernes at nilitis kanina doon sa korte po ng Siatin. Siya po ay napagbintangang kumuha po ng lycee na naglalaman po ng 1,000 di umano. So this, this week ha? Dahil po yata sa hindi po niya kasundo yung kanya po ang post ni kanyang mayordoma at 22 hours pa lalo lang. po siyang naidiin. At ayon po sa kanya doon sa kasalanan na hindi niya ginawa. Ang problema noong bago siya arestuhin nung mga Biyernes, pinaperma siya ng isang kasulatan na noong pumirma naman siya, hindi man lang niya nabasa ito at gulong-gulo siya, blanco daw ang kanyang isip habang siya siguro itong kababayan natin is dahil sa takot, sa kaba, ay nakaperma siya ng blanco. Na lalong-lalo na pag blanco ang pinapapirmahan sa atin bilang OFW, lalong-lalo na dito sa Hong Kong, pag blanco yun, hindi tayo dapat magperma. Yun ang number 1. Kasi, hindi natin alam kung anong ilalagay ng mga amo sa papel na yun, na reason kung bakit ka nagperma, kung anong rason. Kung halimbawa hindi magandang ilalagay nila doon, may tendency talaga na tayo bilang mga katulong ay makukulong dahil may perma tayo doon. Ganun yan. Okay, tuloy natin. Kung may perma. Nung pagkapirma niya, nagulat na lang siya at may mga dumating na mga parak at inaresto po siya. See? At ikinulong nga po pansamantala. Yun. So, nalitis po kanina ang world. Pag halimbawa nandyan ang pulis, syempre hindi tayo sanay na makulong or kahit sa ating bansa, di ba, hindi tayo sanay na may pulis na dadakip sa atin o bigla na lang pupunta sa bahay para aristuhin tayo. Hindi tayo sanay Kaya pag dito sa abroad, pag may pulis na kabado na tayo. Ako nga nung nakaraan hinabol ng pulis. Hinabol ako ng pulis. Ang bilis ko maglakad sa interior, nasa subway, doon sa istasyon ng tren. Ang bilis ko maglakad kasi nga may hinahabol akong oras kasi nga may imimit ako. Ngayon, at naghahabol din ako na papuntang simbahan din kasi that time. Hindi ko nakita yung pulis, na may pulis pa sa paligid kasi focus lang ako sa dinadaanan ko May pagpasok ko sa MTR may bigla na lang gumaganyan na sa akin sa balikat ko. Paglingon ko, pulis pala. Tapos sabi niya, Chichi, please, here. Sabi niya gano'n, sa gilid daw kami. Tapos, pagdating ko sa gilid, sabi niya, ID please. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi, kinuha ko yung wallet ko, tapos nilabas ko yung ID, binigay sa kanya. Tapos, chinecheck nila yung ID number ko. Yun, kasi syempre for checking lang naman yan yung kung bakit nila tinitingnan yung ID natin. Kaya dapat talaga every time na lalabas tayong mga OFW dito sa Hong Kong, dala-dala talaga natin ang ID natin kasi once na wala tayong dalang ID, may multa. Yung isang kaibigan ko dito, yung yung dyan lang sa kabilang building ang sabi niya
wala ka sa akin. Kasi kinuwento ko na sa kanya yung nangyari sa akin nung nakaraan na sabi ko, inano ko ng pulis na kinuha yung ID ko, tinignan ng ID ko. Sabi niya sa akin, wala ka sa akin. Sabi niya kasi, ang akin kasi sabi niya talagang dinala ako sa presinto. Sabi niya ganon. Sabi ko, ha? Bakit dinala talaga sa presinto? Sabi niya, oo. Kaya sabi niya, wala akong dalang ID at sabi niya, pero sabi niya, may picture siya at sa ulado niya yung ID number niya kaya hindi siya nagdadala. Ay, talagang dinala siya sa presinto, buong araw siya doon hanggang gabi. Pero pinakain din naman daw siya ng kanyang ng pulis. Pinakain daw siya ng pulis ng lunch at dinner. So, hanggang gabi siya doon. Tapos, tinatawagan niya daw ang boss niya. Hindi naman sumasagot. So, yun. Hanggang gabi talaga siya doon. Pero, gabi na, hinatid pa siya ng amo niya, ng pulis sa amo niya. Hinatid siya doon. At pagdating doon, kinausap niya yung, tinawagan niya yung amo niya. Nakontak naman, nag-uusap daw ang amo at saka pulis. Yun. Kaya talaga, lesson learned na yun sa atin. Minsan, na nahuhuli yung iba, na namumultahan, at minsan, dinadala pa sa presinto, at doon pa nananatili sa presinto. Paano kung may mga importante kang pinapagawa si boss mo, edi na tala na naman, di ba? Ganon lang yun. Kaya lagi tayong magdala ng ID. Ito, pagpatuloy na natin itong pinapanood natin kay ng isang kasulatan na noong pumirma naman siya, hindi man lang niya nabasa ito at gulong-gulo siya, blanco daw ang kanyang isip habang siya ay pumipirma. Nung pagkapirma niya, nagulat na lang siya at may mga dumating na mga parak at inaresto po siya at ikinulong nga po pansamantala. So, nalitis po kanina ang ang nangyari ay guilty po siya, umamin po siya, nag-pleaded guilty po siya dahil wala na rin naman siyang magagawa. Dahil yun, sa takot ni Kabayan, siya ay umamin na lang. No? Umamin na lang siya dahil sa takot niya. Siguro, naiipit na siya, kaya yun, nagano na lang siya. Umamin na lang siya kahit wala siyang ginagawang masama. Kawawa naman. pumirma po siya doon sa kasulatan na siya nga po yung kumuha. So dahil po sa nag-pleaded guilty, ang pataw ng korte sa kanya ay magmumulta po siya ng 3,000 at siya po ay pauuwiin na. Okay. Yan ang masaklap. Wala tayong pera at that moment, 'di ba? Tapos i-terminate ka ng amo. Wala tayong kapera-pera. Paano kung wala man lang tayong kamag-anak dito na tutulong sa atin? Tulad ko, halos wala akong kamag-anak dito na in case man emergency o walang tutulong sa akin. Pero I'm blessed kasi yung amo ko mababait talaga. Masasabi ko kaya nila akong tulungan. Yun. Kanya magbayad ng 3,000 or makukulong siya. Mamimili siya. So kanina, niremedyo po nila yung pambayad doon sa korte. Meron siya kamag-anak na nagsanla na lang po ng kanyang kwintas upang pong matubos po, upang mabayaran po yung... She's blessed kasi meron siyang friend na kaya siyang tulungan sa kanyang sitwasyon na yan ngayon. Penalty na sinasaad doon sa korte. Ang batang ito ay 1 taon lamang dito sa Hong Kong at siya ay nagtrabaho rito ng 1 taon na punong-puno ng takot at stress niya doon sa kanyang mayordoma. Dalawa sila? So kaya nung siya pinapirma noong Friday daw, wala sa loob niyang pumirma dahil sa sobrang stress niya doon sa mayordoma. So wala na rin siya magagawa dahil napirmahan na. Yan ang mahirap pag halimbawa may kasama ka sa bahay, dalawa kayo tapos yung isa bossy. Bossy yung ugali, 'di ba? Yun ang mahirap. Kasi yung halos trabaho niya, ipapatrabaho niya na sa'yo. Yun ang mahirap, yun ang masaklap. Kasi para sa akin mas maiging na ikaw na lang mag-isa sa bahay dahil mamamanage mo yan lahat. Maliban na siguro sa may mga bata, may mga sunod-sunod na mga bata, may estudyante, tapos may hatid, ka pa. Pero may mga friend ko rin, tagdalawa ang kanilang mga pero kayang-kaya
Wala, nakapirma na siya yung kumuha ayon sa saad doon sa kasulatan na pinirmahan niya. Kaya kanina doon sa korte, siya po ay nag-pleaded guilty na tinapos naman po kaagad. Magmulta po siya ng 3,000 versus doon sa 1,000 pong nawawala. Okay, At kung hindi siya yun, ang sinasabi dito ni ate is yung lychee. Yung red packet na yon na ang laman is 1,000. Yun daw ang kinuha ng katulong. So, napatawag agad ng pulis itong amo para siya ay hulihin. At ngayon, sa sobrang takot niya, nagpirma siya. At yung pinirmahan niya, hindi niya na alam, hindi niya kung nakalagay, may nakalagay ba o wala, basta lang siya nagpirma. Yun ang delikado. pagbayad ng 3,000, makukulong po siya. So inaremedyo po nila kanina yung pambayad. Umiiyak nga po siya dahil walang-wala po siya. So kanina pinapunta po natin siya sa konsulado at tinawagan naman po ng konsulado ang kanyang agency para kaunin siya at siya ngayon po ay pansamantalang nakatira doon sa accommodation po ng agency. At so sana kung totoo man po na talaga pong hindi po siya guilty sa nangyari, kung totoo man ito, siya lang po ang nakakaalam, siya lang po yung kasi sabi niya kanina, umiiyak siya, sabi niya, ate, paano ko naman paano ka namang nanakawin ang isang bagay na alam ko naman na maraming kamera sa bahay na pinagtatrabahuan ko. Okay, tamang dami pa palang kamera. Dapat doon pa lang sa CCTV na yun nakikita kung may anong ginagawa niya, 'di ba? Talagang dinidiin siya. Lalong-lalo na itong kasama niya na na bossy. Dinidiin siya talaga. Kahit may mga open naman pala yung mga diyan CCTV, makikita diyan kung nagnakaw siya o hindi. Sabi niyang gano'n. Kaya sabi kong gano'n, mali din kasi yung basta ka na lang pumirma na hindi ka muna nag-isip at binasang mabuti. Kasi dito napaka-powerful po ang ating perma. Maski saan, napaka-powerful po ang ating perma. Kaya huwag mo tayong pumirma ng kung ano-ano, lalo na kung blank paper po yan. Kasi yun ang sinasabi ko din sa ibang friends ko na lalong-lalo na yung kaibigan, ang kapatid ng kaibigan ko din, yun din ang nangyari, nagpirma siya ng blank. Walang hindi na pauwi siya din, pero sa Macau siya. Pero blessed din siya kasi may mga tumulong din sa kanya para makauwi siya. Kung ano man po isulat nila dyan, wala ka nang magagawa. Hindi mo na mababawi dahil may perma ka. So kaya po, magiging wise po tayo. At itong Ay nako. Ito mahirap sa atin dito sa pag nasa abroad tayo. Ingatan natin ang ating sarili at ang ating perma. certain na years halimbawa na blacklist ka ng 1 year dahil sa kasalanan mo kasi hindi naman po tayo taga rito kasi. Kaya ingatan po natin yung ating mga galaw, yung ating mga sarili, yung ating mga ginagawa kasi hindi po tayo taga rito. Hindi po tayo taga rito. Huwag po tayong magdala po ng kahihiyan po ng ating bayan. Minsan nagagalit po tayo, sabi nung iba, anong pakialam mo? Maski maghubad ako, anong pakialam mo? Ganun yung sagot ng mga ibang Pilipina minsan wala kang pakialam. Page ko ito, maski naman magpakita ako ng certain years halimbawa Ay, wala pa tayo signal. wala kang pakialam pero Naglo-loading tayo, wala tayong signal. hindi pwedeng hindi ka namin pakialaman kasi Pilipino ka, Pilipino rin kami. Kaya yung mga pinagsasabihan ko yung mga pumupunta sa shop ko kapag yung lasing na sila tapos parang alam mo mga nakawalang baka na ewan, kaya sabi kong magtira kayo para sa sarili ninyo. Kailangan namin pakialaman kayo kasi nandito kayo sa ibang bansa. Ang kahihiyan ng isa ay kahihiyan nating lahat. Hindi naman pwede
Ding kahihiyan mo ikaw lang yung sabi kong ganun kasi iisa tayong lahi, Pilipino tayong lahat. Yun yung lagi kong sinasabi at pangaral sa mga pag may naliligaw sa shop ko na Ate. Naglo-loading ating yun nga, totoo naman yun kasi may mga Pilipina talaga na pasaway talaga. Alam, minsan karamihan sa every Sunday, makikita mo dyan sa Central, sa MTR, nagsusuka sa loob ng istasyon ng tren. Nagsusuka, lasing na lasing. Ano kayang sasabihin ng amo nila, sa kanila pag-uwi nila sa bahay ni amo nila. Tapos minsan nakikita, may natutulog sa basura. Mga pasaway talaga yung mga Pilipina, mga talagang, ay Diyos ko, kaya sabi ko nga pag nandito talaga sa abroad, hindi basta-basta ang ating trabaho, pero dapat ayusin din naman natin ating mga desisyon sa buhay. Po ako sa inyo kung makikinig po kayo hindi. Kasi may sabi ko nga sa inyo, may pakialam kami. Kung nakagawa kayo ng kahihiyan, may pakialam kami. Kasi isa tayong bansa. Pilipino po tayo pare-pareho. Ayan lamang po. At Yun na meron pa akong meron nga. Yun nga. Ang hirap pa pag i-terminate ka ng amo mo, nalasing ka. Tapos, mayroong kwento nung ikikwento ko din sa inyo. Itong Pilipina na ito, lasing na lasing siya pagdating niya sa bahay ng amo niya. Tapos, siyempre yung amo niya nandyan, may alaga siya. Pagdating niya daw sa pintuan nila, nagyayaw-yaw siya. Nagyayaw-yaw talaga siya. Sinasabihan niya daw na masasama yung mga amo niya. Siyempre, hindi niya daw alam kung ano sinasabi niya. Hinayaan siya ng mga amo niya. Pinakinggan lang siya. Tapos kinabukasan, may termination paper na. May termination paper na. Tapos siyempre may sahod siya kung minsan kasi may mga amo na kino-consider na lang na buo ang isang buwan ang binibigay. Mayroon din naman na binibilang kung halimbawa ilang araw lang yung trabaho mo bago ka terminate. Ganon. Ay nako. Meron din naman na one month notice na ibibigay pero may sahod yung isang buwan na yun na notice na yun na habang trabaho ka bago ka bumaba may sahod din yun. Yun. Yaw-yaw siya ng yaw-yaw. Kinabukasan, may termination paper na. Sorry na lang siya. Tapos iyak siya ng iyak daw sa amo niya. Sorry daw. Sabi ng amo niya, naglalasing-lasing ka. Tapos sasabihin mo sa amin na ganyan. So, hindi pwede yan, syempre. Yun. Hindi na-terminate siya sa hindi oras. Dahil na rin sa maling gawa niya. Sa kanyang buhay-buhay. Certain years, Sana ba tayo dyan? Naputol-putol kasi ang ating nagbiyahe na po sila papuntang Kazakhstan kanina. Alam mo ninyo, ang pinakamalapit po na konsulado doon sa Kazakhstan ay nasa Russia pa po. Nasa Moscow, yung pinakamalapit po na pangalan nito na embassy. Na-report ko last time, yung isang kararating pa lang sa Kazakhstan, nung kinuha po nung kanya pong yung pinick up po nung driver, at dadalhin na sana doon sa working place niya. Nabangga po yung sinasakyan nila. Nabangga po ng malaking delivery truck. At siya po ay namatay po kaagad. Dead on arrival po siya sa ospital. At ito pong tao pong ito ay napakahirap pong i-travel po sa Pilipinas dahil ang pinakamalapit nga pong konsulado ay nasa Moscow. Yun. Dahil sa pagko-cross country, na disgrasya yung ating isang kababayan. Sinundo daw siya ng isang driver tapos habang nababiyahe, na-aksidente sila. So itong kababayan is namatay. Kaya hindi basta-basta may uwi ang kanyang katawan dahil sa illegal ang kanyang pagpunta doon sa
sa So, napakaaligaga na mag-ano ka ng tulong, iligtas mo itong mga ganitong klaseng pangyayari o ano man mangyari sa iyo, hindi ka matulungan kaagad. Kasi unang-una, ang layo-layo mo. Pangalawa, walang konsulado sa pinuntahan mo. At ang pangatlo diyan ay sarili mong lakad 'yan. Hindi ka dumaan sa agencies, hindi ka dumaan sa gobyerno ng Pilipinas. So, and yet sa huling pagka may nangyari sa iyo, Pilipinas pa rin, gobyerno pa rin na yung magliligtas sa iyo. Gobyerno pa rin yung kakaun sa iyo, gobyerno pa rin yung kailangan magpauwi sa iyo. Hindi naman po gobyerno ng Kazakhstan. So, yun po doon sa mga nagnanais po at nagbabalak po na pumunta ng Kazakhstan. Mag-isip-isip po. Wag kung basta tira lang ng tira. Dahil wala po tayong konsulado po doon. Ano man mangyari sa inyo, ang hirap po ng tulong po na darating po sa inyo kasi wala po tayong government agencies po sa Kazakhstan. So, yan lamang po. Maraming salamat. God bless at mabuhay pa yung diyan mahirap ang pagmalalayong lugar at saka hindi hawak ng gobyerno ang pagpunta mo doon. Kaya yan ang dating sinasabi ng isang nasa OWA din na sino nga to, si Arnel Ignacio, na ang mga nagko-cross country na yan is mga pasaway yan. Kasi nga hindi yan legal. Maliban lang talaga sa mga agencies na may humahawak sa mga agency talaga. Na mga legit na mga agency. Yun. Kaya yun. So sad naman doon kay ate na siya ay mapapauwi na naman. Mapapauwi dahil sa maling bintang sa kanya dito sa sa Siatin, sa kanyang amo. Kaya yun, God bless na lang sa kanya at naway makauwi siya ng ligtas sa kanyang pamilya at makahanap pa siya ng panibagong trabaho. Yun lamang aking i-share sa inyo. Maraming salamat. God bless po sa inyo at magandang gabi o anong mga oras ninyo mapapanood. Please like and share po. Maraming salamat. God bless.